So, ang unang-unang gagawin natin, punta tayo sa ating server. Right-click mo lang, gawa ka ng folder. Pwede mong pangalanan yung folder mo. For example, yung pangalan, Ken. Ayan. Tapos, right-click mo yung folder mo. Right-click. Tsaka, properties. Punta ka sa sharing. Punta ka sa share. Lagay mo dito, click mo to. Lagay mo for everyone. Right-click mo to. Add. Tsaka yung everyone, lagay mo sa co-owner. Yan, co-owner. Dapat co-owner to. At saka share. Done. Ang next na gagawin ulit, punta ka sa advanced sharing. Click mo yung share this folder. After that, click mo yung permission. Click mo yung allow. So lahat to naka-check. Allow for everyone. Allow. Apply. At saka okay. Close. Apply muna natin. Apply. Okay. At saka kailangan natin tong makopy. Gagamitin natin yan mamaya. Control C. Yan, copy ko na. Control C. Close ko na. Next na gagawin, punta ako dito sa start. Punta ako sa administrative tools. Punta ako sa my group policy management. Nasaan yung group policy management? Ayan, group policy management. Ito, group policy management. Click ko yung plus icon sa my forest na tesda.com. Yung domains. Yung tesda. Okay, ito. Under by ICT department, yung ginawa nating organizational unit, gagawa tayo ng group policy or GPO. Right-click lang natin to. Create a GPO. So, sa GPO, depende kung ano yung ipapangalan mo. Sa akin, ICT or ICT support. Ayan, ICT support. Pick ko muna yung okay. Ayan. So, nakagawa na ako ng GPO. Right-click ko lang to. Edit. Tapos, punta tayo dito. Dito banda. After may click ng edit, tayo sa may under by user configuration. Click natin tong policies. Click natin yung Windows settings. Click natin yung folder redirection. After that, right-click natin yung desktop para makagawa tayo ng folder redirection. Right-click natin to. Properties. Under by setting, lagay natin sa basic redirect everyone's folder. Yung root path na kinapi natin kanina, dito natin to ilalagay. Paste lang natin. After that, punta tayo sa settings. Uncheck lang muna natin yung grant the user. Ito, apply lang natin dito. Ayan. At apply at saka okay. Now, close na natin. Nagawa na natin. Close. Ayan. Now, ang next na gagawin natin, click natin sa keyboard natin yung Windows key plus R. So, ito. Windows key plus R. Pag na-click mo yan, lagay mo na lang CMD. Ayan. Enter. Lagay mo dito, GP update /force. Hit enter. Tayin mo lang. Okay, successfully. Now, ang gagawin mo, punta ka sa yung client. Nandito ako sa client ko, no? Ang gagawin ko, hit ko lang yung Windows key plus R, the same with the server kanina. Windows key plus R. So, lalabas tong run. Type ko lang yung CMD. Enter. Type ko dito yung GP update /force. Ayan, GP update /force. Hit ko yung enter. Antay lang. Okay, no? Dito, may Y at saka N. Yung gagawin mo, type mo lang yung Y at hit enter. So, magre-restart yan. Tayin lang natin. Okay.
Lagay natin yung password na ginawa natin. Okay, nakapasok na tayo. Ang mangyayari dito, kahit anong folder na gagawin ni client ay lalabas papunta kang server. At pwedeng ma-rename yun ni server. Katulad nito. Ito yung folder na ginawa ko, new folder. Punta ko kang server. Ito yung server. Ito yung folder na ginawa ko kanina. Ito si server. Click ko yung folder na ginawa ko. Ito si Santos. Sa desktop, click ko lang. Ito yung folder na ginawa ko ang client. I-rename ko, for example, 1 to 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hit ko yung enter. Punta ko kang client. Ito si client, katabi lang. Kung nakikita mo, nag-iba. Naging 1 to 8. No? 1 up to 8 yung folder na ginawa ko kanina.